Lubog sa baha ang ilang bahagi ng Florida sa Amerika dahil sa malakas na ulang dulot ng Tropical Storm Debbie. Animoy malawak na ilog ang kanilang kalye roon. Ayon sa local media, umabot sa 16 inches na dami ng ulan ang bumagsak sa Central Florida. Mahigit 500 residente ang sinagip mula sa kani-kanyang bahay, sasakyan na nalubog sa baha. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang turnover ceremony ng bagong heavy equipment ng National Irrigation Administration sa Mexico, Pampanga. Aabot sa 800 million pesos ang halaga ng 148 na excavators, trailer trucks at dumpers na ipamimigay po sa regional offices ng ahensya. Gagamitin ang mga yon sa operation at maintenance ng irrigation systems, partikular sa desilting o pag-aalis ng putik sa mga kanal bilang paghahanda sa wet crop season. Pati po ang programa ng second tranche ng 3-year refleeting program ng NIA para makamit ang mas mabilis na pagpapaunlad ng irigasyon sa Pilipinas. Laking gulat ng isang pamilya sa Santa Ilocos Sur nang makita nila ang isang sawa na malaki ang tiyan. Ayon sa nakakita, nawawala ang kanyang 7 alagang kambing nitong Biyernes at kulang na ng isa nang makita niya sa katabing barangay. Hinala niya kinain ng sawa ang nawawalang kambing. Na-turnover na sa DNR ang sawa na kalaunay pinakawalan din sa gubat. May haba itong nasa 4 na metro. Ayon sa DENR, lumalabas ang mga ahas sa kanilang lungga para maghanap ng pagkain. Nadiskubre sa Sarangani ang isang warehouse na may mga pinaniniwalaang gamit sa paggawa ng iligal na droga. Sa pamamagitan ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang nasabing warehouse sa Barangay Pinol sa bayan ng Maitom. Nakatanggap kasi sila ng impormasyon na may mga dayuhang pumupunta sa naturang lugar. Wala naman silang nadakip na sospek dahil abandonado na ang lugar. Wala rin umanong business permit ang warehouse. Batay sa investigasyon, unti-unti umanong binubuo ang mga nasabing kagamitan dahil hindi pa kumpleto ang ilang parte nito at nakabalot pa ng plastic. Walang nakitang droga sa lugar. Ayon sa pulisya, tukoy na ang Chinese na may-ari ng mga gamit at pinaniniwala ang nagtatago. Nahaharap siya sa mga kaukulang kaso. Nagpapasalamat at si Pinoy Pole vaulter Ernest John Obiana sa mga sumusuporta at bumati po sa kanya matapos ang kanyang 4th place finish sa Men's Pole Vault Final sa 2024 Paris Olympics. Pag-amin ni EJ, pakiramdam niya ay hindi niya ito deserve ngayon dahil hindi siya nakapag-uwi ng medalya. Pero ikinatutuwa pa rin daw niya ang pagmamahal na natatanggap niya sa mga Pinoy. Kailangan pa raw niyang iproseso ang kanyang naging laban. Hindi pa raw malinaw sa kanya kung ano ang mga susunod niyang hakbang. Nakatulong naman daw dito ang mga mensahe sa kanya ng mga kapwa niya atleta. It gives you a perspective. Definitely something that fellow athletes understand. Having their opinions on it, of course, matters and definitely helps on how we take the next step forward, moving forward. Kasunod naman po ng double Olympic gold victory ni Carlos Yulo. Sunod-sunod din ang mga mensahe ng pasasalamat sa kanya ng mga Pinoy. Malaking karangalan naman kasi talaga ang tagumpay niya sa Paris. Heto nga at ang sabi ni Nina Aya, ang tagumpay daw ni Yulo ay tagumpay ng buong bansa. Tama. At nagpapasalamat naman po si Zoraida Payawal sa pagtaguyod ni Yulo sa ating watawat ng 2 beses. Oo nga, 2 beses na nating narinig sa Paris Olympics ang lupang hinirang dahil kay Yulo. Ang sabi nga ni Bebing Ledesma, proud ang mga Pinoy sa performance at hard work ni Yulo. Kaya saludo po kami sa iyo, Carlos, at kay Ira Villegas na naka-bronze naman sa boxing at sa lahat, syempre, ng iba pa nating mga atletang lumaban at lumalaban pa at lalaban pa muli sa 2024 Paris Olympics. Thank you! Tampok po natin ngayong araw ang inspiring story naman ng isang pamilya from Puerto Princesa, Palawan. Isang LGBTQ+ member na tinaguyod ang 5 niyang anak matapos mawalan ng asawa. Heto ang pasilip sa paborito nilang bonding.
Yan, Abay, kung dati ay tampulan ng tukso si Christine Poquis dahil po sa ama niyang gay, ngayon ay marami na ang inggit sa kanya. Number 1 manika at modelo kasi siya ni Daddy Joji na isang makeup artist. Maagang naulila sa ina si Christine at 4 niyang kapatid. Kaya si Daddy Joji lang ang kasama nila sa pagsubok at glamorous moments ng buhay. Haters gonna hate sa daddy niyang gay, basta ang look nilang dalawa ay palaging slay. 7.4 million na ang views ng video nila. Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.